Isang malamig na gabi, sa liblib na baryo, may isang lumang paaralan na matagal nang iniwanang parang pugad ng mga alaala. Ang paaralang ito ay tanyag sa lugar bilang lumang paaralang nawawala. Matagal nang itinakwil ng mga tao ang paaralang ito dahil sa mga kakaibang kwento na kumakalat. Ngunit ang pagtuklas ng mga kahindik-hindik na sikreto ay hindi maiwasan para sa grupo ng mga kabataang nagpasyang sumubok na pumasok sa paaralang ito. Ako si Marco, kasama ang mga kaibigan kong sina Reese, Miguel, at Efren. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sa harap ng aming tindahan, bigla kaming nagkaroon ng kakaibang interes na pasukin ang lumang paaralang nawawala. Let's go! Wala naman tayong gagawin ngayong gabi. Sabi ni Reese. Wala kami magawa kundi mapukaw ang aming kuryosidad. Tama nga naman siya, wala kaming assignments noon at walang pasok kinabukasan. Kaya naman, kabado na may halong excitement, nagtungo kami patungo sa paaralang iyon. Habang kami papalapit sa paaralan, ang aming mga hakbang ay paunting-unting humihina. Ang lamig ng gabi ay labis naming naramdaman, ngunit sa tuwing may makakarinig ng mahinang hiyaw ng kuliglig o anumang kakaibang tunog, ay agad kaming nagkukrus ang mga mata at nagtitinginan. Gagawin talaga natin to, tanong ni Efren, na halata ang kaba sa boses. Nagkakasalubong ang aming mga mata ni Reese at sumenyas siyang ituloy na lang namin. Sige na mga tol. Baka naman wala namang nangyayaring masama dito, sagot niya kay Efren. Ang kumpiyansa sa boses ni Reese ang kumimbins sa aming lahat na magpatuloy. Hanggang sa nakarating kami sa lumang paaralang nawawala. Sa aming unang pagtuntog sa loob ng paaralan, ang amoy ng amag at alikabok ang bumulagta sa aming ilong. Isa lang ang pasukan sa paaralang ito. Walang lock, ngunit may sign sa may gate na nagsasabing bawal pumasok dito, ang makulit ay mapaparusahan. Tumuloy pa rin kami, lumitaw sa harap namin ang lumang mga klase, mga sirasirang upuan, at mga dingding na may kung ano-anong sulat at guhit. Tumahimik kami sandali, natatakot na mawala ang aming kalakasang loob. Gayunpaman, hindi kami nagpaapekto at patuloy kaming naglakbay paloob. Nasa ikalawang palapag na kami nang biglang nagkaroon ng pag-aalangan si Miguel. Pare, balik na kaya tayo? Mukhang wala naman talagang makikita dito. Ngunit ako ay nagpatuloy sa pag-akyat, dala ang aming flashlight. Relax lang Miguel. Sabi nga ni Reese, wala namang masamang mangyayari. Ngunit sa segundo na yon mismo, ay biglang may mga boses kaming narinig. Mga tawa na umabot sa mga tainga namin. Napatigil kami sa paglakad at napatingin sa isa't isa. Ano yun? Bulong ni Miguel. Bigla akong pinagpawisan. Siguro may mga ibang kabataan ding naglalaro rito, sabi ni Reese, boses niya nanginginig. Alam ko na sinabi lang niya ito para kumbinsihin ang sarili, at kami, na walang masamang nangyayari. Hindi pa rin mapalagay si Miguel, pero itinuloy pa rin namin ang paglalakbay. Hanggang sa makarating kami sa isang silid na tila bay nasa pinakamadilim na sulok ng paaralan. Napakalamig dito, napakadilim. Ngunit isang bagay ang tumatak sa aking utak. Parang may mga nakatingin. Napalapit kami sa isa't isa. Ang mga balikat at braso namin ay nagkadikit dahil sa takot. Maya-maya pa, napansin naming may mga sulat na nakaayos sa mesa, at isang maliit na kandila ang nagbibigay liwanag sa mga ito. Naglakas loob akong lumapit at hinawakan ang isang papel. Reyna, Anthony, James, Angelica, Melchor. Daming pangalan. Ano kaya to? Tanong ni Miguel sa grupo. Napaisip ako. Narinig ko na ang mga pangalang iyon. At alam kong narinig na rin nila. Pangalan ng mga nawawalang mag-aaral, sabi ko sa sarili. Pero bigla kaming nagulantang nang magsalita si Efren. Kasama ang pangalan namin dito, bulong niya, tila hindi makapaniwalang makita ang kanyang pangalan sa mga sulat. Kasabay ng aming pagkabigla, biglang bumukas ang pinto ng silid ng hindi inaasahan. Sa harap namin ay mga anino ng mga bata na tila bay papalapit ng papalapit sa pinto. Papalapit sa amin. Sila ay nagtatawanan, para bang kami ay kanilang mga bagong kalaro. Napatitig kami sa mga anino na tila ba namumuhay sa loob ng silid. Naramdaman namin ang pagkabigla at takot, at wala kaming ginawa kundi magsigawan at magtakbuhan sa kabilang pinto, pababa ng hagdan. Anong nangyari? Ano yon? Sigaw ni Reese, hingal na hingal habang kami nagpapalakad palayo.
Nagpatuloy kami sa pagtakbo hanggang sa nakabalik kami sa unang palapag at nagsilabasan kami ng paaralan. Tumigil kaming lahat, hingal na hingal. Sa pagtigil namin, napansin namin ang isang malalim na ulap ng dilim na nagtabon sa buwan. Tiningnan namin ang isa't isa, mga mata namin ay puno ng takot nang biglang nagsalita si Efren. Paano? Ano? Ang mga mata niya nakatingin sa sign na nakataga sa lupa. Nanlaki ang aking mga mata at kasabay nito ang pagtigil ng hininga ng aking mga kaibigan. Hindi na bawal pumasok dito ang makulit ay mapaparusahan, ang mga salitang nakasulat dito ngunit. Kayo ay mapaparusahan. Tila ba'y mula kaming nabuhayan at nagpatuloy kami sa pagtakbo palayo sa paaralan. Simula noon, hindi na kami nagbalik sa doon at ang mga pangalan ng mga nawawalang mag-aaral ay hindi na namin nabalitaan muli. Hindi na ulit namin ito napag-usapan. Sa mga okasyon na madadaanan namin ito, ay hindi kami tumingin o tumigil man lang sa aming usapan. Gayunpaman, ang karanasang ito ay habang buhay nang nakaukit sa aking utak.